Ito na nga yung part 2 ng ating pagbablog tungkol sa journey ko kung paano ako nakapag-apply at paano ako na-hired papuntang Greenland. Sa loob ng 5 months na ako ay nag-follow sa FB page na Work NGL at every time na magpo-post sila ng mga bagong job hiring at mga approved visa papuntang Greenland, hindi talaga ako nagdadalawang isip na mag-comment at i-like yung kanilang pinost sa kanilang FB page. At dahil dyan, laking tulong ng aking ginawa kung paano ako napansin ng Work in GL sa aking application papuntang Greenland. Wala talaga sa isip ko na ako ay ma-hire dito sa Work in GL dahil nga sa sobrang magagaling na mga applicant na nag-apply dito sa kanilang agency. Dahil nga sobrang bilis din nila magpaalis ng kanilang mga aplikante. Hamakin mo sa 90 days na iyong pagpaproseso ng iyong papel, ikaw ay makakaalis agad-agad papuntang Greenland. Sa totoo lang, bago ako mag-apply sa Work NGL na agency na ito na aking pinag-applyan, ako po ay nakareceive na ng offer letter galing sa Bahrain at sa mga oras na yon habang ako ay nag-apply sa Work NGL, ako po ay nagpoproseso ng aking mga papeles at the same time papuntang Bahrain sa Sheraton Hotel. 4 days ago na ako ay nag-submit ng video file sa kanilang urgent hiring na barista na ipinost nila sa kanilang FB page. At sobrang napakaswerte ko sa mga araw na yon dahil yun talaga ang pinaka first time na pag-a-apply ko sa kanila, aside sa pagko-comment ko ng araw-araw ng mga congratulations sa mga applicant hired at syempre sa mga na-approve visa, yun talaga yung pinakauna kong official na pag-apply ko sa kanilang agency na Work NGL. And unexpectedly, ako po ay isa sa kanilang nakuha at isa sa kanilang na-hire after 4 days na pagkukontak nila sa akin sa iba't ibang social media platform ko dito sa online world. Akalain mo na masasabi ko talaga na para sa akin ang trabaho na ito dahil after 4 days na ako ay na-hire at napili papuntang Greenland, doon ko pa lang sila na-replyan sa kanilang mga message sa akin sa iba't ibang social media platform. Minisage nila ako sa aking Instagram, sa aking TikTok, sa aking dalawang FB page. Doon ko lang sila napansin sa TikTok nung ako ay nag-open, nag-message sila sa akin at sabi nila na please reply my message. This is related to your application in Greenland. At that time, hindi talaga ako makapaniwala dahil nga sa sobrang suntok sa buwan na ako ay mapili. Dahil nga mas magagaling pa sa akin yung mga nakapila at mga nag-a-apply through online doon sa kanilang FB page. Pero dahil nga sa paniniwala ko sa aking sarili at syempre sa paniniwala ko din na balang araw ako ay isa sa kanilang ma-hire papuntang Greenland at nagkatotoo nga ang lahat ng iyon sa kagustuhan ng ating Panginoon na ibigay talaga sa akin ang posisyon na ito at ako ay makapagtrabaho doon sa Greenland. At nung na-hire na nga nila ako at tuloy-tuloy na yung aking pagpasa ng aking mga requirements sa kanilang agency, pero the whole process ng aking application, tanging ang aking manager lang po ang nakakaalam ng aking application papuntang Greenland dahil nga kahit ikaw ay na-hire na hindi pa naman sigurado or hindi pa naman niyang guarantee na ikaw talaga ay makakapunta doon sa Greenland dahil ikaw ay kukuhanan pa ng resident permit at syempre mag-apply ka pa ng visa papunta doon and totally madami ka pa talagang pagdadaanan. To make this story short, at yun na nga na-approve visa na ako at yung time na yun, doon lang po talaga ako sabi sa aking mga katrabaho na ako ay paalis na at dahil ako ay nag-apply papuntang Greenland. At syempre, kahit sila, hindi din sila makapaniwala na ako po talaga ay alis na dito sa aming kumpanya at yes, ako po ay nagpasa na ng aking resignation letter at nag-aantay na lang po ako ng aking notice period para sa aking last duty dito sa aking kumpanya. And hanggang dito na lang po kung na-inspire ko kayo sa aking kwento. Don't forget to like, follow, and share. Bye-bye!